Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At syempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong kolesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasa na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120/80, noong araw na lamang. Ngayon nandun na tayo sa 140/90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na antihypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra kolesterol, kontra blood pressure, ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Nuestro Padre Jesus Nazareno. Pinakahuling kaganapan sa pinakamalaking pagtitipon ng mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. Traslasyon 2026 DZRH Special Coverage. Nuestro Padre Jesus Nazareno.
At ang ating oras at 12:49 na po ng hapon. Kumusta po ang lahat ng ating mga kababayan dyan, mga deboto ng Poong Jesus Nazareno? Special coverage pa rin po tayo, Translasyon 2026, DZRH Special Coverage. Kami pong inyong likod. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At ito po si Yuel Reyes. So we're giving way muna po sa ating special coverage sa mga nakaantabay po sa MBC Network News, sa DZRH News Television. Ayan, ang inyo pong napapanood at napapakinggan ay ang ating special coverage. Simulcast po tayo with our DZRH radio program. At syempre sa mga nakaabang sa drama, isang araw lang naman ho ito, pagbibigay daan lang sa ating mga nakasubaybay, taon-taon na mga namamanata sa Poong Jesus Nazareno. Okay. Bago lang natin ituloy, partner, no, may kaugnay dun sa nabanggit kanina ni Doc Gwen na namatay na kasama natin sa media. Nakikiisa ho Ginoong Itoson. Naglabas ng pahayag ang Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS sa pamamagitan ng Executive Director Jose Torres Jr. na nakikiramay ho sa mga pamilya, kaibigan at mga kasamahan sa trabaho ni Itoson, na isa hong photojournalist na pumanaw ho kaninang madaling araw habang nasa coverage ng Translasyon 2026. Marami tayong mga katropa dyan na mga maniniyot, ika nga. Ayan, ingat po tayo. Stay hydrated, minom po ng maraming tubig. Yung mga advice ni Doc Gwen pang kanina ng Philippine Red Cross, importante po yan. Kailangan kondisyon ang katawan. Ayan. At kasi ito yata, sabi mo kanina, si Sir Itoson, medyo kakagaling lang sa sakit. May sakit, tama ba? May signs of flu. Oo, so medyo mahina pa siguro ang pangangatawan. Pero dahil tawag nga po ng kanyang trabaho, no? Ng kanyang profesyon. At syempre, ng passion din. Ang mga photographers na yan. Passionate yan eh. Unang-una, they started out as a hobby, di ba? Siguro, nung bata-bata, pero naging career na nila. Yung mga nagsa-Spider-Man, makakuha lang ng magandang kuha. Tama. Makikita mo, mga nakasabit na sa poste ng kuryente, di ba? Yung technician natin, si Norman, kanina nakatayo dun sa railings. Naku, ano ba yan? Makapag-zoom live lang sa atin. Diyos ko, Norman, ingat ka ha. Dapat may harness, baka madulas ka. Alright, nasaan na ba ang lokasyon ng Poong Nazareno, partner? Ngayong alas 12:52, nandyan pa rin ho sa Carlos Palanca Street. Pero kanina, puntahan natin itong location ni Giselle Ricafort sa dinaanan ng Andas dyan ho sa Ayala Boulevard. Alamin natin ang update. Kamusta na dyan, RH15? Giselle Ricafort. Giselle. Yuel, miski 12 deboto yung nawalan ng malay o naimatay sa kasagsagan ng translasyon ng Poong Jesus Nazareno dito sa bahagi ng Ayala Bridge lamang. Batayan sa tali ng mga nakapanayam nating first aid station at rescue team sa bahagi ng Natividad Street sa bukana ng tulay ng Ayala. Kabilang yung datos mula sa FMAG Rescue Philippines, gayon din sa Department of Health, National Kidney and Transplant Institute. Karamihan sa mga naimatay, pawang mga kabataan. Mahigit 70 pasyente nabigyan ng first aid ng rescue team dito sa Natividad Lopez Street. Gusto niyan, mga nagtamo daw ng sugat sa kasagsagan ng translasyon. Isa lang yung kinailangan dalhin sa pagamutan, partikular yung ni-refer ng Philippine Red Cross sa kagawa ng kalusugan na isang deboto na nagkaroon daw ng fracture sa gitna ng posisyon. Sa ngayon, malinis na mula sa mga deboto itong Ayala Boulevard mula doon sa Top Avenue hanggang dito sa tulay ng Ayala. Para sa Translasyon 2026, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH15, Giselle Ricafort. Ayan, so 12 partner ang naiulat na may pilay. Hindi may pilay. Isinugod dahil nawalan ng malay. Meron din silang natanggap na report na may mga deboto na kinakailangan ng medical attention dahil may pilay. Ayan. Karamihan mga minor Grabe, de no? edad. Mga bata. Alam mo ba kasi malalakas pa ang loob, 'di ba? So, may ano pa iisipin nila na kakayanin nila. Ng katawan. Oo, correct.
Pero pag sumabak na, nagkaipitan na, alam mo yung surge kasi ng mga tao dyan, 'di ba? Yung pressure, ika nga. Makakapilay nga naman talaga. May isa, sabi nga ni Doc Gwen kanina, ay may bali sa ribs. 'Di ba? So kakailanganin ng operasyon 'yun. Oo, naapakan siguro dahil di naman nagit-git masyado na nagkasikuhan. Correct. Kaya nadali dun sa ribs. Kaya may kanya-kanyang diskarte rin yung mga namamanata dyan lalo dun sa mga naghahawak sa tali. Ano na yan eh. Di mo na, Paano ba? Pag yung daloy kasi ng parang tubig di ba? Hindi mo na alam sasabay ka na lang dun sa agos Hindi ka pwedeng kumontra kasi pag kumontra ka, lalo kang may injured doon. Oo, mahirapan ka nun, 'di ba? So, So, sabi ni Doc kanina ay medyo mabagal yung daloy ng andas kasi yung takbo ng andas dahil nga may nagkaroon ng konting aberya kanina. No? Maganda malinaw natin yan, partner, kay tsaka kuha na rin tayo ng ibang detalye sa Manila ano Police ba talaga District. Yung nangyari? Ano yung nangyari doon? Tsaka kung meron bang mga doon ba sa mga isinugod sa ospital, mga injury, meron ba doon na naipit mula sa aberya na yon? Kaya makuha natin maya-maya ang Manila Police District. Pero every year yata parang tina-target yata ng Quiapo Church, ng pamunuan na nangunguna sa traslasyon ng ating mga otoridad na mapaikli yung oras, mapabilis kumbaga. Pero depende kasi ito sa crowd estimate, sa darating na crowd. Depende din po ito sa mga ibang factors. Katulad kanina may nangyaring aberya. May mga times noong mga nakaraang prosesyon ay talagang nasira yung gulong, natanggal siguro na ano ba tawag doon, basta na may aksidente na nangyari, naalala ko noon So kailangan kumpunihin pa yon. Kaya mas lalo nagtatagal. Yes, dito sa research ng ating napakagaling na team, ayan, for this program, si Kyle, nakita nila na yung pinakamatagal na traslasyon pre-pandemic pa, 2012, 2017, tapos noong 2018, 22 hours, imaginein mo yun. Ayaw pa, after, okay. So mamaya, kakausapin natin si Ginoong Philip Ines after ng traslasyon, baka busy pa sila, no? So 22 hours, pero noong 2018, 22 hours and 54 minutes. Konting kembot na lang ay 23 hours na siya. Ganon katagal. Pinakamabilis naman, 2020, umabot lang ng 16 hours and 36 minutes. Ngayong taon kaya, gaano katagal po o ilang oras kaya aabutin ang traslasyon? Bago siya tuluyang maihatid sa kanyang tahanan sa Quiapo Church. Kaya iba rin yung naghahanda taon-taon Kaya umiikli yung oras. Kaya lang ngayon mukhang pabalik tayo dahil mabilis nagsimula kanina, partner, before 4 a.m. Nang umalis dyan sa Quirino Grandstand yung andas. Mabilis na nakarating yung tinatawag na ulo nung prosesyon dyan sa Ayala Boulevard. Kaya nga lang nagtagal. Hindi naman nila binago yung ruta Hindi naman, diba? ganun pa rin. So ano kaya yung factor? Ang pakiramdam ko nga dyan, yung dami ng tao na dumalo. Malaking factor yun. Kasi kaya bumabagal pag sinasalubong, di ba? Yung andas, yun yung dahilan mismo kanina, sinalubong sa may Ayala Bridge. Kaya pala. Sabi nga ni Doc kanina, sana walang nahulog sana sa Ayala Bridge. Pero tubig naman po kasi yun, in swimming, fairness. Diretso swimming. Oo, di ba? Pero sana wag naman. Kasi kung kayo po yung deboto at nahulog po kayo, kailangan na kayong i-rescue. Hindi na kayo makakasama, di ba? Hanggang doon na lang. May mga naka-standby naman na mga bangka yung mga kasama Philippine natin sa Red Cross. Ayan. So, medyo P. Casal Corner, Carlos Palangka, ang lokasyon ng andas. Ngayon, nakikita nyo po sa mga nanonood po sa DZRH News Television, meron po tayong maliit na screen po sa ibaba. Ayan. Ito, linakihan na po ng ating TV Tech. Thank you very much. Ayan po ang live nakuha sa Carlos Palangka Street. Nako, parang hindi mahulugan ng karayom sobrang daming makapal pa rin. Grabe. Ayan. So parang medyo sila dyan, no? Huminto. Dyan medyo nagtagal kanina. So, after that, saan ba ang susunod na area na pupuntahan? Inaasahan natin after ng Carlos Palangka. Carlos Palangka Street ay kakaliwa o kakanan
sa Quezon Boulevard at Arlegui Street. Mahaba-haba pa to. Kulang-kulang 10 pa. Mga ilang kilometro ba Ilang yan? kilometro pa bago ho makarating ng Quiapo Church. Dahil lang antabayan na naman dyan mamaya, paggabi, yung Salubong. Dungaw ba? Yung tawag? Oo. Ay, yung magkikita si Mother Mary. Mother Mary at si Jesus. Ayan. So, ano rin yan, medyo magtatagal ng konti din doon. Kasi parang kumbaga stopover. Tsaka may padasal. Yes, oo. So, ito nga po ang ating live na kuha. Nandyan pa rin po sa Carlos Palanca Street, corner Carlos Palanca Street, Pikasal. Ang andas po ng Poong Jesus Nazareno at naka-standby po ang ating mga masisipag na reporters. Parang kagabi pa lang yata sa Pahalik, kahapon pa lang. Nandun na sa Quirino Grandstand. Ayan. So tama ba na may extend ang Pahalik? Kanina in-extend ng alas 10 ng umaga, hanggang alas 10 ng umaga. Hindi lang natin alam sa ngayon kung nagpapatuloy pa rin. Pero parang hanggang alas 10 lang talaga. Oo. Yung binigay na extension. Okay. So, eto medyo may nakita tayong konting movement. Ayan, sa ating screen. Yan tinatawag, yung sinasabi mong agos ng mga tao. Oo. Na hindi mo pwedeng kontrahin dahil mas malala yung posibleng mangyari. Correct. Lalo na sa mga nakayapak. Yes, oo. So, ingat-ingat na lamang po sa ating mga kababayan dyan. Ayan. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagtutok dyan. Sakali po may mga emergency, emergency units naman po, mga stations, ika nga, ang ating mga kababayan. Nag-message sa akin si Sir Edison Edison Enriquez ng Philippine Red Cross. Siya ang kanilang media relations officer. Sabi niya ko, 24/7 kami nakamonitor sa DZRH News, Ma'am Karen, lalong Operations Center ng Philippine Red Cross dito sa National Headquarters. Maraming Thank you, Sir salamat. Edison. Ayan, ang ating mga matitibay. Mga walang tulog pa tong mga to na mga volunteers ng Philippine Red Cross. Alright. Partner, ano bang ating alamin muna natin, unang partner, gagawin ulit? Alamin muna natin ang magiging lagay pa ng panahon ngayong maghapon. Posible ba na magpaulan pa? May maranasan pa tayo mga pag-ulan? Magdaman sana. Kasama na natin si Lian Loreto ng DOST Pag-asa. Ms. Lian, magandang tanghali. Magandang tanghali, ma'am. Magandang tanghali po, Sir Yuel, Miss Karen at sa lahat po ng ating natigasbaybay. Sa ngayon, magpapaulan pa rin po ang tatlong weather system sa ating bansa. Una na po dyan yung shear line o yung banggaan ng hanging amihan at easterlies na nakakaapekto ngayon sa may silangang bahagi ng southern Luzon. Particular po sa may Bicol region at northern Samar, asahan po natin na magiging maulap po yung ating panahon na sinamahan din po ng mga pag-ulan at isolated thunderstorms. Sa nalalabing bahagi naman po ng Eastern Visayas, asahan naman po yung epekto ng easterlies na magdadala rin po ng makulimlim na panahon at meron ding mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. At yung amihan po, umiihi pa rin po sa malaking bahagi ng Luzon, particular sa may Aurora, Bulacan, Laguna, Rizal at Quezon. Asahan po natin, magiging maulap po tayo na may mga pag-ulan, maging dito sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at nalalabing bahagi din ng Calabarzon. Asahan naman po natin yung mas mahihina naman po ng mga pag-ulan at magiging maulap din po yung ating panahon. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan naman po generally fair weather conditions tayo. May chance lamang ng thunderstorms pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. And pagsapit naman po over the weekend, para po sa ating mga deboto, ay posible pa rin po tayo magkaroon ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila dahil naman po sa thunderstorms. At sa ngayon, meron pa rin po tayo nakataas na gale warning sa may western seaboard ng northern Luzon, kaya't bawal pong pumalaot yung ating mga kababayan dahil po matataas yung ating mga pag-alon dahil po sa amihan. At yan naman po. Ma'am Lian? Yes po. Oo, ma'am, ulitin lang natin yung ating mga deboto ngayon na sumasabak sa traslasyon. Ano bang aasahan natin na lagay ng panahon ngayong hapon hanggang mamayang gabi? Yes po, para po ngayong hapon hanggang mamayang gabi, asahan po dito, posible po yung mga pag-ambon natin dahil po sa amihan. And also po, pag sapit naman po bukas, generally mas magiging maliwalas naman po yung ating panahon. Pero may nabanggit po kayo dahil nga po sa ating weather system, yung nabanggit yung weather system, ay may mga konting pag-uulan pa rin po na mararanasan sa weekend? Yes po, meron pa rin pong mga pag-ulan sa weekend. Magpapatuloy po yung epekto nitong amihan natin and yung easterlies po. And possibly itong shear line. Ma'am Lian, merong dito sa live monitoring natin, parang may cloud clusters sa
eastern side nga ba to ng Luzon? Eastern side, oo. Ng, ano ba to? Parang Bicol area ba region, yan? Oo. Ano Yes po? po. Opo. Yung mga kaulapan po natin dyan sa Bicol region, no, ito po yung epekto po ng shear line o yung pagsasalubong nga po ng hanging amihan at easterly. So, ito pong shear line natin ay maaari pa rin pong magdala ng mga pag-ulan, especially po sa ating mga kababayan dyan po sa may southern Luzon area, maging dito din po sa northern part ng eastern Visayas. Wala pa naman po tayong binabantay ang LPA. Well, sa ngayon, wala pa naman po within the next 5 days po. Okay, maraming salamat po, Ma'am Lian Loreto ng Pag-asa. Thank you, Ma'am. Thank you, ma'am. Thank you po. At yan po si Miss Lian Loreto ng DOST Pag-asa. Okay, ang lokasyon po ng andas ng Poong Jesus Nazareno nasa Pikasal Corner, Carlos Palanca pa rin. Mukhang doon sa screen partner, sabi ng ating mga kaibigan dyan sa television tech, sa TOC, parang bandang upper right corner ng screen ninyo po, nandun na siya. Medyo malayo-layo, pero ang dami pa rin mga tao, mga deboto po. Yan na yung sulok-sulok Oo, di ba? Medyo ano na lang sila, yung mga nasa gilid. Siguro ayaw nilang sumabay nga sa Agos. Oo, medyo pahinga muna. Lunch break, ika nga sabi nila. So partner, magbabalik tayo makalipas ang ilang mga paalala. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagtutok sa Traslasyon 2026 DZRH Special Coverage. Kami pong inyong lingkod. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At ito po si Yuel Reyes. Ang ating oras, 5 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na